Isang magandang araw sa inyo lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Ito na yung ating sinasabi na kukuha tayo ng dalawang tao. Yung aking bayaw at yung kanyang bayaw at yung aking kapatid. Pang-apat ako. Kailangan matapos sa araw na to. Sipag at syaga mga kaparmers ang kailangan. Sarap dito sa farm. Uulan na naman mga kaparmers. Ayan, madilim na naman ang langit. Nililinis muna namin itong mga pinagputulan, mga malalaking sanga ng Gemelina, para maging malinis yung ating farm. Lilinisin muna bago maglagay tayo ng range net. Kasi kung hindi muna natin ilalabas tapos maglalagay tayo ng range net, mahihirapan tayo maglabas ng malalaking sanga. So kailangan pinagpaplanuhan natin yung ating ginagawa. Pag malinis na, maglalagay ng range net, papaikutan natin yan para hindi makapasok yung ibang manok, kambing at yung maliliit na baka. Yun yung mga pumapasok dito. Malapit na sanang matapos mga kaparmers, kaso umaambo na naman. Pero sabi nga nila, pag umulan mawawala yung ambon. Labong mga kaparmers, masarap itong nilalagyan ng sardinas. Dito sa amin kinakain to. Iwan ko lang sa inyong lugar mga kaparmers kung kinakain ng labong. Ito yung malambot lang na parte yung ating kukunin. Yung mga ganyan, mga 5 piraso hanggang 8 pwede na lagyan ng sardinas. Rinor shine mga kaparmers, umulan umaraw, tuloy ang trabaho sa farm. Malapit nang matapos yung mga sanga ng Gemelina. Ngayon naman kukuha tayo ng kawayan para sa layout natin sa gagawing bahay. Ako mga kaparmers, kumakain ba kayo nito? Napakataba ng mga talbos. Dami oh.
fresh na fresh mga ka-farmers. Gulay para sa ating lunch. Ginataan mga ka-farmers, tapos merong tuyo. Panalo. Lalagyan natin ng talbos ng gabi. Yung gabi na ito mga ka-farmers, tumubo lang ito dito. Ito yung ating ilalagay. Dito sa probinsya, makakapaggulay tayo ng hindi kailangan bumili. Hindi katulad sa city, bawat lingon mo gastos. Masarap ito mga ka-farmers kahit utan Bisaya. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng utan Bisaya? Sa Tagalog, utan sa Tagalog. Yung parang nilawag lang, tubig lang, asin. At kung gusto niyang magic sarap, lagyan nyo para ma-magic. Pero kami mga ka-farmers, hindi kami gumagamit ng mga ganyan condiments na mga pampalasa. Pag nagluto ako, more in luya para medyo maanghang at sibuyas para mabango. Libre yung ating pang-ulam ka-farmers. Libre mga ka-farmers. Meron tayong gulay. Nyug na lang ang kulang. Ito yung ating lunch ngayon. Ulam at saka tuyo. Panalo. Nakuha na yung mga sanga ng Jimelina. Yung mga malalaking sanga, dyan lang yan mga ka-farmers. Para yung ating mga manok mayroong dadapuan. Ang bigat kasi. Mamayang hapon, ito yung ating tatrabahuin. Gagawa na tayo ng layout para sa itatayong bahay dito, para malinisan muna. At saka mag-order na tayo ng gamit, buhangin, bakal at kung ano man na kinakailangan para sa paggawa ng bahay. Standby muna mga ka-farmers. Naubusan ng gasolina. Yung aking kasing service, hindi na makita yung gauge, sira-sira na. Matagal na ito na motor. Malaki na ang kinita nito, lalo na sa pagsasagingan ni Papa. Kanina bago ako umalis, alanganin na yung gasolina, pero sabi ni Papa kaya pa yan kasi nakikita pa. Ngayon pagbalik ko, malapit na lang sa bahay, naubos ang gasolina. Habang nag-aantay tayo ng gasolina, ano muna, stop muna tayo. Gutom na mga ka-farmers. Matagal yung gasolina, kaya isa pa. Ito na mga ka-farmers. Dumating na yung aking backup. Ano? Karga mo. Full tank. Itong motor na ito, ibibenta sana ni Papa ng
10,000 or 17,000. Buti na isipan na hindi ibenta. Kahit ganito lang ito mga kaparmers, wala lang itong tambutso, maingay, hindi pa ito nabubuksan yung makina. Papagawa pa lang nito 10,000 plus na. Ang sabi ni Papa 17,000 ang pagpapagawa nito. Yung gulong pa lang, yung mga ganitong gulong, mahal na yan. Kargaan ito sa saging. Buti dalawa yung aming motor na dinala. Kasi kung isa lang, nagtutulak kami papuntang bahay. Siguro mga around 10 minutes yung pagtutulak. Okay na? Sana umandar, wala tayong lakas pang tulak. Tinapay pa lang yung ating nakakain. Mag-alas 12 na. Dahil pag umaga, bago kami umalis, kape lang yung aming tinitira. Kasi pag umaga, medyo nakakatamad kumain. Makisama ka ha. Oh boy. Pakan mo. Kailangan 12 yung haba para hindi tayo magputol ng ito. Punta ka dito. Punta ka dito. Pakan mo. Gagawa tayo ng layout. Ito yung bahay. Ano? May kanto ata kapatid. Mayroong kumakalabog, wala namang tao. Nilalagyan namin ng kawayan dahil si Kuya Niknik yung aming gagawa, wala na siyang trabaho. Sabi niya kahit bukas or makalawa available siya. Kaya gagawa tayo ng layout para pagdating dito madali natin sabihin kung saan ang pipistuhan ng bahay natin. 6 yung haligi mga kaparmers sa ating layout. Okay, 6 na. Ito yung layout namin mga farmers para maipakita sa inyo. Ganyan yung kanyang itsura. Yan. Mataas siya na elegante. Ayan mga farmers. Parang ganyan ang kanyang style. Tapos dito sa harapan, simento, medyo elevated. Lalagyan natin ng 2 payong para pag nagkakape tayo at meron tayong bisita, diyan tatambay mga ka-farmers. Para parang nasa resort, para siyang nasa isang farm na elegante. Pinakita ko lang sa inyo ang itsura ng ating gagawin. Maaaring may magbago, meron tayong mas maisip na maganda, or ito na talaga yung final. Pero ito yung napag-usapan namin ni Mrs. Bitawan mo! Hiha! Sana hindi umulan bukas para hindi mapasaw yung ating spray. Ito yung pinakamagandang mag-spray dahil yung mga insekto dumadapo na sa ating nyog. Pag nalagyan, siguradong patay. Inaalagaan natin yung ating coconut dwarf mga ka-farmers kasi after 3 years sigurado mamumunga na ito. Nagkakaroon na ng tingting mga ka-farmers yung ating coconut dwarf. Magandang hapon mga ka-farmers. Ngayon uuwi pa lang kami, mag-aalas 6 na ng gabi. Bukas order na ng buhangin at saka mga material. Sa susunod hindi na tayo uuwi
dahil nandito na yung ating titirahan. Nandito na yung ating bahay. Nandito na tayo lagi. At marami tayong alaga, kailangan natin bantayan. So paano mga ka-farmers? Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. Para sa mga ka-farmers natin na hindi pa nakapag-subscribe, ang inyong pag-subscribe ay napakalaking tulong. Magandang araw at mabuhay po kayo. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay.